Balita naman tayo abroad. Niyanig ng 6.5 magnitude na lindol ang silangang Japan kaninang madaling araw po yan. Base sa datos ng US Geological Survey, naramdaman ng lindol alas 4:22 kaninang umaga. Natagpuan ang epicenter nito, 80 milya ang layo sa silangan ng Iwaki City sa isla po yan ng Honshu. Una nang inanunsyo na umabot sa 6.8 magnitude ang lindol pero ibinaba rin sa 6.5. Ilang minuto naman matapos ang pagyanig, agad naglabas ng tsunami advisory ang Japan Meteorological Agency. Ngunit agad itong binawi na ahensya matapos maging clear ang kanilang mga signal. Sa kabila ng pagtaas ng alert level ng DFA sa bansang Afghanistan, ayaw pa rin po ng ilan nating kababayang umuwi dito sa Pilipinas. Hindi naman daw kasi sila apektado ng gulo. Magbabalita si Carla Lim. Sa mga litratong pinadala sa News 5 ng mga OFW sa Afghanistan, makikitang masaya ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa ilalim ng mga base militar doon ng mga Amerikano. Taliwas sa mga napapabalitang gulo doon dahil sa katatapos lang na eleksyon. Kaya laking pagtataka raw nila bakit sila pinapauwi sa Pilipinas ng gobyerno. The thing is, we were surprised nung lumabas yung alert level ng DFA. Initially, what we did was to coordinate with DFA Pakistan at ang sabi sa amin, wala naman silang nire-relay na information sa Manila. Ang nasa 3,000 OFW sa Afghanistan ay mga empleyado ng mga US military. At imbes daw na umuwi ng Pilipinas, mas nanaisin pa raw nilang tumawid na lamang ng Amerika, Australia at Canada. If I go home, what will I do back home? I left a very good job back home, but it doesn't put food on the table. Why should I go back to that kind of life? Yung mga trabaho namin dito, pinaghirapan namin to, hindi kami dumaan sa illegal recruiter. The US company provided these jobs for us. Why do we have to go home? Nagpadala na rin sila ng sulat sa DFA para tanggalin ang repatriation order sa kanila. Pero ayon sa DFA, judgment call na ng gobyerno ang pagbaba ng crisis alert kahit walang konsultasyon sa mga Pinoy abroad. Gusto namin maging proactive, no? Hindi na namin hinihintay na may Pilipino pang mamatay o maapektuhan. No? Kahit may option pa ang mga OFW sa Afghanistan na umuwi o hindi, ibinaba na rin ng Department of Labor and Employment ang total deployment ban sa Afghanistan, maging sa Libya, Iraq, Syria at West Africa na may epidemya ng Ebola. Isang priority help desk din ang kanilang inilaan para mahikayat ang mga OFW sa mga nasabing lugar na i-avail ang repatriation offer ng pamahalaan. Tutulungan sila ng Philippine Overseas Employment Administration na makakuha ng similar jobs with at least similar pay or benefit sa bansang hindi Afghanistan. Ang wala lang kasiguraduhan kung gaano katagal ang hihintayin ng i-redeploy na OFW sa kanilang bagong pagtatrabahuan. Carla Lim, News 5. Nasa Maynila na po ang inarestong Australianong jihadist mula sa Cebu. Kinilala siya bilang isa sa mga nangampanya na mag-aklas sa mga Muslim sa pamamagitan ng jihad o holy war. Magbabalita si Ryan Sonete ng News 5 Cebu. Gwardyado ng ilipad sa Maynila kagabi ang 29 anyos na Australian Islamic convert at world jihad preacher na si Robert Edward Serantonio. Dinala siya sa Camp Bagong Diwa, Taguig habang inahanda ang deportation proceedings at pag-turnover sa kanya sa Australian Federal Bureau. Sa naunang operasyon ng PNP Region 7 at ng Bureau of Immigration sa Cebu, ang kilalang jihad preacher at ang kasama nito sa bahay na si Joanne Montaire alias Myra. Madaling natunton ang suspect dahil lagi siyang nagpo-post ng update sa Facebook. Gamit ang internet, kinakampanya ang pag-aaklas laban sa mga Western countries sa pamamagitan ng jihad. Hinimok din niya ang mga Islam na lumahok sa Holy War sa Iraq at Syria. Yung hindi na siya siguro talagang gumagawa ng bomba, but then siya yung nagko-convince, siya yung nag-spread the advocacy of jihad. Nakapasok sa Pilipinas si Serantonio bilang turista bago pa ikinansila ng Australian government ang kanyang pasaporte. Naging maingat ang raiding team sa pag-aresto kang Serantonio dahil may posibilidad na may tinatagong bomba ang naturong jihadist. We found his passport, several cell phones, some documents which we will analyze. May ilang dokumentong nakuha sa bahay ni Serantonio na isa sa ilalim sa masusing pag-aaral ng PNP. Giniit naman ng pamunuan ng PRO7 na di dapat ikabahala ang pamamalagi ni Serantonio sa Cebu sa nakalipas na taon dahil wala namang itong terroristic activities.
Pero base sa kanyang mga post, nanggaling na daw ito sa Islamic State of Iraq and the Sham kung saan nakabase ang mga jihadist terrorist. Kasama ang mga pulis at immigration officers, inilipat sa Maynila kagabi sa San Antonio upang ipasailalim sa deportation process. Ang mga operatiba ng Australian Federal Police ang siyang kukuha ni San Antonio upang iuwi sa Australia. Ryan Sorote, News 5 Cebu. O mga kapatid, sa punto ito alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa Action TV Weather Center mula kay Seth Obalde. Hi, Seth. Ay, Jovi at Chi. Ngayong linggo mukhang maganda pa yung ating ilagay ng panahon. Pero susunod na kung tingnan natin, matitiyak yan. Kasi nakaamba ng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong ito na ayon sa Japan Meteorological Agency ay isa ng tropical depression. Sakaling pumasok ito sa parline natin, batay sa ating Metro Weather Systems, pagsapit ng Lunes, tatawagin natin itong bagyong Glenda. Pang ilan na ba ito, no? Pang-7 bagyo na bumisita sa ating bansa ngayong taong ito. At nakikita natin kung hindi magbabago ng track at direksyon ito nga bagyong ito, maaaring sapulin nito itong ating bansa mag-landfall, kumbaga pagsapit naman ng Miyerkules. Medyo malawak yung scope nito, maaaring dito yan sa may southern Luzon o dito naman sa may eastern section ng Kabisayaan, hanggat hindi kasi naaalis yung isang high pressure area dito sa may karagatan ng Katimugang Japan ay hindi makakaangat itong bagyong ito. Ganun pa man, ngayon lamang araw na ito ay umiiral na nga yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Kaya kahit walang bagyo, magiging maulan yung mga lugar dito nga sa may Mindanao. Kung mag-zoom in tayo sa may Mindanao, makikita natin yung Central Mindanao ang sasapulin ng mga matitinding thunderstorms sa pagitan po ng mga 1:00 hanggang 5:00 ng hapon yan. Partikular na sa may Maguindanao, ganoon din naman sa may Cagayan at Cagayan de Oro at maging dito nga sa may Agusan at maging sa may Lanao provinces. Ngayon naman nakikita nga natin sa Metro Manila nakataas na po ang thunderstorm advisory. Ibig sabihin yan, ngayong oras na ito hanggang mamayang gabi, hindi kayo pwede maglakwatsa ng walang bitbit na payong o panangga sa ulan. Karon din naman doon sa mga kapatid natin dito sa Queen City of the South, sa may Cebu. Para po sa karagdagang weather updates, sila pang papanong balita, bisitahin lang po ang www.interaction.com/weather. Presinyo, Jovi and Chi. Seth, salamat sa pag-weather mo sa Balitang 16. Oo We will naman. miss you. Oy, we'll miss everyone here. Sa But we'll- programa, pero sa see you sa TV5. No Yes. goodbyes. Just see you later. See you later, guys. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2014.